Eto na ang bago ngayong mga players ng Barangay Ginebra. Isang bagong center at may susunod pa dyan na guard na darating. Dahil sa ngayon, itong Barangay Ginebra gusto talagang magkaroon ng tinatawag na retooling dito sa kanilang lineup. At ang tinitignan daw nila ngayon dito ay itong si Cade Flores, itong Northport Batang Pier na gawing center. At kung hindi naman available ito si Flores, for example, baka ayaw pang pakawalan ng Northport, ay willing din sila na makipag-trade dito sa Meralco, yung kanilang karival, para makuha itong si Raymond Almasan. O di kaya naman dito sa Terra Firma Jeep para dito kay Isaac Go. Sa ngayon, itong Ginebra, of course alam natin medyo mahirap ito, pero ito si Kit Datu, tinitignan din daw ng Ginebra, pero aminin na natin, mahirap yan kung makuha ng Ginebra dahil hindi yan pakakawalan nitong Rain or Shine Elasto Painters. So most likely ang makukuha ng Barangay Ginebra na bagong center itong si Isaac Go o di kaya si Cade Flores o si JM Calman itong Northport Batang Pier o di kaya naman si Raymond Almasan dito sa tinatawag nating Meralco Bulls, yung ka-rival nila. Or pwede rin silang tumingin dito sa Converge. Maraming big men yan bukod dito kay, of course, si Justin Arana hindi yan ititrade ng Converge. Pero ito si Jeyo Ambohot pwede rin matignan ng Barangay Ginebra kung available. Talang balita natin mukhang maraming players ng Converge ang gusto nang umalis doon sa kupunan. Ang pagdating naman dito sa guard, well, alam natin, itong Ginebra kinakailangan ng upgrade yan. Dahil ito si Pringle at si Tenorio mukhang hindi na masyadong maganda nilalaro ngayon. At ito si Ahan Misi, nakita natin, inconsistent din pala. At ito si Jeremiah Gray, injury prone. So, at least ngayon sa PBA kasi, fortunately, maraming mga guards dyan. So, hindi magkakaproblema ang Ginebra ng paghahanap, either through trade, free agency, o sa darating na draft. So, abangan natin yung pagkakaroon ng bagong center at guards ng Ginebra. Ito nga bang si Kevin Alas ay nasa trading block na? Sa matagal na panahon, si Alas ang naging top point guard nitong NLEX Road Warriors. Pero dalawang bagay ang dahilan kung bakit ito ay masasabi natin na posibleng i-trade na. Una-una, of course, yung pagdating nitong si Robert Bolick. Pag ito si Bolick ay of course, palaging yan ang magiging starting point guard kahit sa ang team yan ilagay. Samantala naman, ang isa pang dahilan natin nakikita kung ba't pwede nang i-trade si Alas ay dahil nakatatlong ACL na to. Siyempre naman, kung ikaw NLEX, aanuhin mo yung player na pinapasweldo mo, hindi naman naglalaro. Halos a yearly o 1 year ang tagal bago makarecover sa ACL. So next season na ulit ang balik nitong si Kevin Alas. Kaya sa tingin ko ititrade na yan ng NLEX Road Warriors. Posible mapunta yan dito sa Blackwater. Sa TNT dati yan ang destination ni Alas. Kaya lang nga dahil lagi ito nagkaka-injury, mukhang umayaw na ang management ng TNT dito. At ang tinitignan nila ngayon ay si Rain ng Batak. Samantala naman ito si Alas kung mapunta sa Blackwater. Obviously mataas ang magiging kapalit niyan. Baka yung first round pick ng Blackwater ang makuha nitong Road Warriors. Sa ngayon ang alam natin yung pick na yan mapupunta sa TNT. Pero pwede na yung pick mapunta sa Road Warriors. At ito naman si Brandon Ganuelas Roser dito sa TNT Tropang Giga. So abangan na lang natin kung ano magiging reaction dito ng management ng MVP Group. Lalo na, of course, alam natin mahusay ito si Kevin Alas na player. Pero yun nga lang, kahit gano'n kakagaling, kung ikaw naman ay laging injured, bali wala din. Tignan nyo si Terence Romeo. Mahusay na player pero hindi magamit ng San Miguel dahil laging nasa injury. Kung hindi may sakit, katulad yan, pilay naman, hindi magamit sa finals. So itong NLEX, tinitignan ng mabuti kung paano nila mahahandle properly itong sitwasyon dito kay Kevin Alas.